Ave Maria! Welcome again to Reflection Friday edition. Yan. So, ano na naman, no? TGIF. Thank God it's Friday. Sabi nga. And of course, ngayong araw pala na ito, no? Last filing na ng mga kakandidato para sa 2022 election, no? So, alam na po natin kung sino-sino yung mga bukas malalaman na natin yung sino yung sa buong listahan ng mga kakandidato bilang presidente. Of course, nalaman natin si Vice President Leni Robredo, andyan si Isko Moreno, andyan si Lacson, andyan si Pacquiao, ayan, no? So, sa mga senator naman, narinig ko rin kanina sa balita, andyan din si si Kabayan Noli de Castro na tatakbong senador at si Antonio Trillanes, no? So tatakbo ulit sa pagka-senador. At of course, sabi nga this coming October 11 to 30, in-extend po yung registration para sa mga gustong bumoto. Ayan. So sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-registered sa COMELEC, ayan, huwag nyo pong pabayaan ang inyong boto. Mahalaga po ang inyong boto. So magpa-register na po kayo from October 11 to 30. Ayan. At katulad na sinabi ko kanina, medyo maulan kasi nga po meron pong low pressure area, no? Low pressure area. Tama ba? Si Bagyong Maring, ayan, meron po tayong bagyo ngayon, no? Si Bagyong Maring. At ayon sa balita kanina, mamaya o bukas o kahit ngayon, no, mararamdaman na natin yung konting epekto ng pagdaan ng Bagyong Maring sa ating Philippine Area of Responsibility or PAR. And of course, bago natin batiin o magbati, ay tayo po muna ay magsimula sa ating programa sa pamamagitan ng panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary Immaculate, Our Lady of Peña Francia, pray for us. Mary Co-Redemptrix, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Francis, Saint Clare, Saint Maximilian, Saint Padre Pio, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, katulad po ng nasabi po natin, sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday or anniversary, sa araw po na ito ng October 8, 2021. Katatapos lang po ng kapistahan ng Our Lady of the Rosary kagahapon. Pero, ngayong buwan ng Oktobre ay sabi nga buwan ng Rosario, no? So lahat po tayo ay ini-encourage na magdasal ng Santo Rosario. Ayan. And pumunta na po tayo sa ating reflection, sa ating first reading. At kung gusto po ninyo magpa-shoutout sa ating program, ayan po yung ating Facebook page ng Radyo Caritas Maria 98.3 FM, The Mother's Touch. Pwede po kayong mag-comment, no? Magpa-shout out. Kung may mga gusto rin po kayong batiin ng kanilang birthday or anniversary, pwede nyo pong i-comment dyan sa ating Facebook page, no? Sa ating live stream, no? At atin pong babatiin bago po tayo mag-music break mamaya. Okay? So, punta na po tayo sa ating first reading. Ito po ay ang maririnig po natin sa ating mga
misa sa araw na ito sa mga nakapagsimba na at sa mga magsisimba pa lang sa kanilang kanilang mga parokya o di kaya sa online, ng iba sa online. So ito po ang first reading na inyo pong mapapakinggan o mababasa. First reading, a reading from the book of the prophet Joel. Gird yourself and weep, O priest. Wail, O ministers of the altar. Come, spend the night in sackcloth, O ministers of my God. The house of your God is deprived of offering and libation. Proclaim a fast, call an assembly. Gather the elders, all who dwell in the land, into the house of the Lord your God, and cry to the Lord. Alas the day, for near is the day of the Lord, and it comes as ruin from the Almighty. Blow the trumpet in Zion, sound the alarm on my holy mountain. Let all who dwell in the land tremble, for the day of the Lord is coming. Yes, it is near, a day of darkness and of gloom, a day of clouds and somberness, like dawn spreading over the mountains, a people numerous and mighty. Their like has not been from of old, nor will it be after them, even to the years of distant generations. The word of the Lord. Thanks be to God. Ayan. Ay, meron pa po. Okay. Yan po ay, that's from first reading, Joel chapter 1 verse 13 to 15 and chapter 2 verse 1 to 2. So basahin po natin sa ating wikang pambansa. Unang kapitulo, versikulo 13 hanggang 15. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ni Yahweh. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ni Yahweh sa inyong Diyos, at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ni Yahweh, at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Then, chapter 2 o ikalawang kapitulo, hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Sion, sa banal na burol ng Diyos. Maginig ang lahat ng nananahan sa Huda, dumating na ang araw ni Yahweh. Ito'y makulimlim at malungkot na araw, madilim ang buong paligid, at lumitaw ang napakakapal na balang, tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon, at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. So, ayan po, napakinggan po natin itong unang pagbasa or first reading. At alam niyo po, medyo malungkot at medyo nakakatakot ito pong first reading natin na galing kay Joel, no? At alam niyo po, kasi ito pong si Joel, yung prophet Joel, no, ay sabi niya,
sa pagitan ng ika-5 at ika-4 na siglo. Kita nyo? At sa panahon ng pamamayani ng imperyo ng Persia, no? At ito po yung nangyari na naman po na hindi po tinupad ng bayan ng Diyos ang tipan nila o covenant kay God, no? Kay Yahweh. Kaya naman po muli po dumanas sila ng parang kapighatian. Alam niyo, totoo po yan, no? Kapag lumalayo tayo sa Panginoon, no, dumarating sa buhay natin yung sari-saring kapahamakan, sari-saring hindi magagandang bagay, no? Kasi nga po, no, para yung yung magnet, di ba? Di po ba? Magnet. Ang magnet, di po ba, pagka may mga metal, no, a-attract yan po, yun, di ba? So ganun din po, no? Depende kung anong magnet natin. Kapag ang magnet po ng ating buhay spiritual ay si God, of course, ang i-attract niyan, no? Ang i-attract ng ating buhay ay yung mga bagay na maganda, no? Kapayapaan, pag-ibig, no? Pagkakasundo, kasi si God, no? Pero alam nyo, kapag pinalitan natin si God, si Yahweh, no, o si Kagurangnan, sabi nga sa Bicol, ng iba, no? Kumbaga itakwil natin si Lord katulad ng ginawa ng bayang Israel, no? Ano pong magiging magnet, no? Magiging magnet niyan po ay yung pagdadala ng ay i-attract natin, no? I-attract natin hindi yung mga magagandang bagay kundi yung mga masasamang bagay, no? Yung mga kapighatian, kalungkutan, stress, ano pa, depression, no? Ano pa, galit, di pagkakaunawaan, ganyan po. Kapag inalis natin si God sa buhay natin, katulad kita mo, ang nangyari sa bayang Israel, no? Pinagpala sila ng Panginoon, tinulungan sila ng Panginoon, pero ganun pa rin, no? Sabi nga, di ba sa Bicol, matigas ang payo. No, matigas ang payo, no? Matigas ang ulo, no? Ayaw sumunod, no? Sinabihan na ganito, gawin ninyo ito, ayun, no? Ginawa pa rin yung gusto nila. Kaya, ayun, no? Tuloy nagpadala ng balang locust, no? Alam niyo yung locust, no? Yung mga kumakain ng mga pananim, no? I think nangyari din dito sa atin yan, no? Sa bansa natin, no? Nahirapan tayo, no? Lalo na sa bigas, kasi nga kapag dumating yung mga balang, no, kakainin nila na walang matitira, no? At kawawa po, no, yung mga pananim. So kahit sa no, nangyayari din po yan sa ibang bansa, sa Africa o sa So yun po, no? At mahalaga po talaga na tayo ay katulad naman nandito, no? Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoting naghahandog sa haing susunugin sa dambana. So anong ibig pong sabihin nito? Importante po rin po yung mga namumuno, no, sa atin na mayroong yung sabi nga ni Pope Francis, no, yung may amoy ng kanilang mga tupa. Ayan. Kumbaga po, mayroon tayong malasakit, no? At sabi nga, tumangis sa mga tumatangis at tumawa sa mga tumatawa. Ibig sabihin, ano po ba ito? Yung pakikiramay. Ayan, pakikiramay, no? Importante po 'yan, no? Yung pakikiramay sa ating mga kapatid. Minsan yung pakikiramay hindi lang naman po kasi sa pera o sa pagkain, no? Sa mga material na bagay. Yung pakikiramay is yung no? May padama mo dun sa kapwa mo na nandiyan ka, no? Na nandiyan ka na katulad niyan, no? Na nakikipagluksa, no? Kapag may mga kapatid
o mga kapatid tayo na ayan, na naanuhan ng sakuna ng mga, um, hindi magandang pangyayari 'no, nakikidalamhati tayo 'no, ayan, ayan, nakikiramay tayo 'no. At alam niyo, yun nga 'no, hindi dapat mawala sa atin yung ganyang, magandang ugali 'no, yung pakikiramay, yung pagluluksa 'no, sa ating mga kapatid na alam natin na may dinadamdam o ano 'no, o hindi magandang ano nangyari sa kanilang buhay 'no. Hindi yung katulad ng iba na minsan natutuwa pa 'no, may iba na natutuwa pa na, buti nga sa'yo 'no, nangyari sa'yo 'yan 'no." So, pangit po yung gano'n 'no, na siguro ewan ko lang 'no, baka siguro yung taong yun may ginawa sa ating hindi maganda kaya nung may nangyari sa kanya, natutuwa tayo pero hindi po gano'n ang isang Kristiyano 'no. Ang isang Kristiyano kapagka may nangyari na hindi maganda sa kanyang kapwa 'no, ano siya 'no, nakikiramay siya 'no, meron yung, sabi nga diyan yung empathy daw 'no, na yung para bang ano 'no, ikaw rin yung, parang ikaw rin yung namatayan o parang ikaw din yung tinamaan ng bagyo, parang 'no, hindi tayo ano 'no, kasi, 'wag nating isipin na, ano tayo indifferent 'yan 'no, wala tayong pakialam dun sa ating mga kapwa 'no. So, kaya nga dito sa ating first reading 'no, nakita natin yung ano 'no, yung gustong ipahatid ni Yahweh 'no. Sabi dito, "Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat 'no, tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba." Ayan. Alam niyo po, sabi nga ni Bishop, Roderick Pabilio kanina sa First Things First 'no, sabi nga niya itong pandemic 'no, katulad nitong itong mga balang 'no, itong, tinatawag na mga ano 'no, na mga hindi maganda 'no, na nangyayari sa ating bansa, sa buong mundo ay parang tawag 'no, tawag sa atin ng Panginoon para magdasal at magsisi 'no. Alam niyo, itong dapat na ano sa atin 'no, na hindi dapat mawala sa atin lalong-lalo ngayon sa panahon ng pandemya 'no. Itong COVID-19 ay isang tawag sa atin ng Panginoon para tayo'y magsisi at magdasal 'no. Kasi ang nangyari sa atin 'no, yung wala pang pandemic para bang yung buhay natin umiikot lang sa ano 'no, sa pagkain, pagtulog, social media, TikTok, Facebook, ano pa 'no, dun lang umiikot yung buhay natin 'no, bago yung pandemic. Ngayon nangyari na yung ano, dumating na yung COVID, ayun 'no, medyo nag-iba yung ano natin 'no, na ano yung ating, nakasanayan 'no. So nagfe-face mask na tayo, nagiging conscious na tayo mag-ano 'no, mag-sanitize 'no, mag-social distancing 'no. So medyo na ano yung ano natin 'no, nagulantang, sabi nga sa Tagalog 'no, nagulantang tayo nung nangyari yung itong COVID-19 'no. Pero maganda nga po yun 'no, tayo ay pinaalalahanan ng Panginoon, 'yan 'no. Pinapaalalahanan tayo na, ang buhay natin dito sa mundo ay hiram lang natin, ayan. 'Di ba sabi nga sa kanta, "Hiram sa Diyos ang aking buhay." 'Di ba? So, hiram lang natin 'no, at, pinapaalalahanan tayo na magsisi tayo 'no, magdasal po tayo kasi hindi natin alam kung kailan, kung paano 'no. At ito nga 'no, itong COVID-19 'no, is a way na tinatapik tayo ni Lord 'no, sa balikat, "Uy anak 'no, magsisi ka. Anak, magdasal ka naman." 'No, ayan 'no. Maraming tao, sa sobrang busy, sabi nga yung busy, busy
Ano daw yan, acronym. Ibig sabihin, being under Satan's yoke, no? Kapag ka sobrang busy ka na hindi ka na makapagdasal, hindi ka na makapagsisi, no? Hindi mo na matulungan yung iyong mga mahal sa buhay, yung mga kapwa, ayan. So, hindi po yan sa Panginoon, no? Yan po ay sa kalaban, no? So, mag-ingat po tayo, no? Ito pong pandemya na to, katulad nangyari sa Israel, no? Nakita natin sa unang pagbasa kay Joel, no? Ay panawagan ng Diyos sa atin para tayo ay magsisi at magdasal, no? Magsisi at magdasal. So wag po nating kalilimutan po 'yan, no? At yun nga, sabi nga, the family that prays together stays together. Ayan, no? So sa lahat ng pamilya po, no? Bago man lang kayo kumain ng hapunan o bago kayo manood ng mga, ewan ko dyan, kung ano yun nandyan sa Netflix o sa HBO, no? Bago nyo panoorin yan, no? Magdasal muna po kayo, no? O kahit yung ano lang, kahit 3 Hail Mary, no? In honor of the Holy Trinity, no? Sabi nga nila, no? Ayan, magdasal po tayo, no? Para ngayon, hindi lang sa pandemya, madadagdagan yung dadasalin natin, no, sa mga susunod na araw, kasi ipagdadasal din natin ang magiging resulta ng election next year. Ayan, ipagdasal natin yung mga kandidato, no? Sabi nga natin kanina, no, ngayong araw na ito yung last filing ng candidacy. So bukas malalaman na natin yung mga hopefully yung mga lahat ng mga tatakbo para sa eleksyon 2022, no? So ayan, pagdasal na pagdadasal natin yung mga tatakbo sa ating bansa, no? Lalong-lalo na sa pagka-presidente, vice president, ano pa, senators, no? Ayan. At para maging matalino tayong mga botante. Ayan. So okay. Tingnan natin kung may mga pa-shoutout tayo dito. Shoutout natin si Ebet Sanares. Ayan. Amen. Si Consolacion Oliva Corporal. Ayan. Shoutout din natin si Ali Joyce. Ayan. And of course, si Eloida Opili. Ayan. Si Hani Pascual Abilay. At ang kanyang mama, Cora Abilay. Kay Ate Milet Compuesto, ayan, Carmelite Compuesto, Kuya Hiner, at sa mga pastoral ng Naga People's Market. And shoutout din natin si Father Jed Anthony Peña ng Minor Seminary. Ayan, si John Michael Lanon na kung napakinggan nyo kanina. Ayan, sila, at sa ating mga YFI Bicol, Meme Toffee Bicol, at sa bagong presidente, ayan, ng FI Liturgical Ministry, shoutout natin si Brother John Paul, na although absent kagahapon. So anyway, meron na siya. So ayan po, at magbabalik po ang ating reflection after this music break. At muli po, kung gusto nyo magpa-shoutout at may babatiin po kayo na happy birthday, anniversary, comment lang po kayo sa ating Facebook page. Ave Maria.